Kaugnay pa niyan, kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating news team itong kwento kung saan napunta ang confidential funds. Unti-unti nang nabubuo. Malinaw na may chain of control umano na kaugnay dito sa pondo. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa. Yan, italang pang balita. Tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Unti-unti nang nabubuo ang buong kwento kung saan napunta ang confidential funds, sino ang kumuha at paano idineklarang ginamit ang pera. Ito ang binigyang diin ni House Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sinabi rin ni Tolosa na ilang beses umanong inimbitahan sa House of Representatives ang mga sangkot na individual upang magpaliwanag tungkol sa paggamit ng pondo, ngunit hindi dumalo ang mga ito. May mga dokumento ring sinubukan umanong pigilan ang paglabas ng records sa Commission on Audit. Para kay Tolosa, mahalagang makita ng mga senator judge at ng publiko ang buong larawan, lalo na ang umano'y pagtutol ng mga sangkot nang hingan sila ng paliwanag tungkol sa paggamit ng confidential funds. Mahalaga din anya ang pag-amin ng testigong si Gina Acosta na iniutos umano ni Vice President Sara Duterte ang pag-release ng pera kay Colonel Dante La Chica. Sinabi ni Tolosa, malinaw sa pahayag ni Acosta ang umano'y chain of control sa confidential funds. Lalo't sinabi nitong hindi niya ilalabas ang pera kung walang utos mula sa Vice President. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kita na natin binubuo na yung storya, no, kung saan napunta yung pera, sino kumuha, at tinitingnan natin paano nila yan din dineklara, no, kung saan nila supposedly yan ginamit. But po-point out ko lang, babalikan ko lang din quickly na very significant din yung dun sa nangyari nung umaga, no, yung na nakuha ng mga stipulations, no, and admissions ni kung Lordan Suwan, no? Dahil doon naman sa storya naman yun, makikita naman natin anong naging aksyon ng Vice Presidente at ng kanyang mga tauhan nung sila ay tinatanong na at hinihinga ng paliwanag ng House of Representatives kung paano nila ginamit ito. Iginiit naman ni Representative Joel Chua na dapat manatiling neutral at patas ang mga senador bilang judges sa impeachment trial. Ayon sa Manila Representative, dapat ibatay ng mga senador ang kanilang desisyon sa batas, ebidensya at kanilang sariling obserbasyon sa mga pagdinig. Mahalaga rin anya na personal nilang mapanood at marinig ang mga testigo upang maayos nilang masuri ang kanilang mga pahayag at kilos. Dahil dito, sinabi ni Chua na dapat isaalang-alang kung maaring lumahok ang isang senator judge na hindi makakadalo sa pagdinig dahil sa legal na dahilan o iba pang sitwasyon. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua. So dito, kung hindi nga nila naman makikita kung paano sumagot, baka mamaya magkamali sila sa kanilang pag-a-assess at pagdidesisyon. Kaya kami, ito kasing impeachment ay isang seryosong bagay na dapat po ay sineseryoso po natin. Lalo pa ito ay mandato na inuutos sa atin ng Korte Suprema. Dapat po ay ng saligang batas. Dapat po bilang mga senator judges ay hindi po sila nagpapakita ng political impartiality. At dapat po bilang senator judges, pinakikita po nila na ang kanilang mga desisyon ay base talaga sa ebidensya, base sa kanilang mga nakikita at base sa kanilang obserbasyon. Ang pahayag ni Chua ay tugon sa tanong na hindi dumalo sa paglilitis noong Lunes sina Senator Robin Padilla, Senator Bongo at Senator Mark Villar, kundi nanood lamang ang mga ito habang nasa lounge. Iginiit naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na mahalaga ang presensya ng mga senador bilang judges sa impeachment trial upang mapanatili ang integridad ng impeachment court. Ayon kay Adyong, hindi ito dapat ituring na dagdag na bentahe para sa prosecution o defense. Sa halip, bahagi ito ng kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon na aktibong makilahok sa paglilitis upang makapagbigay ng patas at walang kinikilingang desisyon. Binigyang diin ng mambabatas na dapat seryosong gampanan ng mga senator judges ang kanilang responsibilidad at dumalo sa mga pagdinig bilang pagpapakita ng kanilang commitment sa proseso ng impeachment.
Pakinggan natin si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Alam naman po ata ng ating mga senator judges na yung katungkulan nila bilang huwes, no, ay hindi lang huyaan naayon sa mga naayon po sa kanilang Senate rules on impeachment, pero ito po ay kanilang dapat obligasyon na inaasahan sa kanila ng Constitution, which is sila po yung may mandato lang na makapagbigay ng desisyon patungkol po sa impeachment complaints. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!